O Reyna ng Langit, magalak ka, Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong naligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamit namin ang naligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Siawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling. Mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay
Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman po. Isang tanong, ikaw ba ay obedient o hindi? Kadalasan po sagot natin, minsan. Minsan, obedient, minsan, hindi. Depende kung ano yung convenient sa atin, di ba? Obedience through convenience. No? Obedient lang tayo pag feeling natin pabor sa atin, pag feeling natin convenient sa atin, obedient tayo dyan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, maraming beses naging obedient tayo sa mga convenient sa atin, kaso nga lang, hindi iyon ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kaya po tayo ay napapariwara, tayo ay nagkakasala. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, aminin natin sa sarili natin na maraming beses po, hindi tayo naging obedient sa kagustuhan ng Diyos, nagkasala tayo. Hingin natin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito,
at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa ulitin po, magandang gabi sa inyong lahat. May isang pari na binisita niya ang kanyang kaibigan na isang madre. Pagbisita daw doon, may nakasulat daw sa convent ng isang madre na ito. At ang sabi daw ay, there are two rules, dalawa daw kautusan na dapat sundin sa konbento na iyon. Una po, there is God, may Diyos daw. At ang pangalawa daw, hindi ikaw yun.
Napakasimple lang ng kautosan, no? May Diyos. Ang pangalawa, hindi ikaw yun. Nang nabasa ko yun, I felt na, sabi ko, dapat isabihin ko rin ito sa sarili ko palagi. We should always remind ourselves, yes, there is God. At sigurado po tayo na hindi tayo yon. Kaya lagi kong nire-remind ang sarili ko noon na, yes, may Panginoon, may Diyos, at hindi ako yun. Sigurado ako na hindi ako yun. No? So, ang ating paksa sa araw na ito, according to our gospel and also our first reading, nagbigay sa atin ng napakahalagang importansya. No? Itong sinasabi nating obedience, ang pagsunod. Dahil kadalasan po, aminin na natin, talaga matitigas yung ulo natin. No? Kaya nga sabi nga natin, kaganito na yung buhay natin dahil sa pandemic na ito, dahil sa tigas ng ulo natin. No? Hanggang ngayon po, hindi ako makapaniwala na mayroon pa rin mga taong hindi naniniwala sa COVID-19. Na sabi pa rin nila, ay wala yan, imbento lang yung COVID-19 na yan. Sabi ko, ang dami na nga namamatay. Ayaw nyo pang maniwala. Yan din po ang sandatang napakalakas ng Diablo, ni Satanas. Pag hindi ka naniniwala na mayroong Satanas, kaya lagi kang magkakasala talaga. Diyan ka talaga malulugmok pag hindi ka naniniwala na mayroong Satanas. Yes, we have to believe. Wala tayo, may kasamaan ang mundo. May masama na na-exist sa mundo na ito. Kaya maniwala din tayo na may COVID-19, kaya kailangan natin mag-ingat. Ingatan natin ang buhay natin, ingatan din po natin ang buhay ng ating kapwa. No? So sa buhay natin ngayon mga kapatid, Kristo, there is one important thing na dapat natin gawin. Sundin natin, maging obedient po tayo kung ano ang dapat gawin. Pero ito nga sa first reading natin, kikita natin na ang mga apostoles, mga disciples ni Jesus Christ, they were preaching tapos pinagbawalan sila. No? Narinig natin yun, yung pinagbawalan sila na kaya nga nakulong na sila. No? Tapos nakaligtas sila sa kulungan na yun, na niligtas sila ng anghel. Tapos yun, na-reprehended na naman sila dahil bakit na naman daw sila nagpipreach. So ano ang sagot ng mga apostoles o mga disciples ni Jesus Christ? They have to obey God, not man. Na kailangan sundin nila ang kagustuhan ng Diyos, hindi yung kagustuhan ng tao. Yeah, when I was reflecting about this obedience, sorry po sa kanta na naisip ko, ito kaagad yung pumasok sa ulo ko eh. yung kantang, kabilin-bilinan ng lola, wag daw uminom ng serbesa, ito'y hindi inuming pamba. Mag-soft drink ka na lang muna. Madali yun. Sa mga gustong uminom, mga bata pa na gustong matikman, gusto na kaagad feeling malalaking tao na sila, Gusto na nila matikman yung natitikman ng mga iniinom ng mga matatanda na. Kaya naisip ko itong obedience na ito na sinasabi sa mga kabataan, parang mahirap sundin. Mahirap ba? Sabi ko kanina, for convenience sake, na mas feeling nila malaking tao na sila, feeling nila tanggap sila ng society, kaya yun, na nagagawa nila yung mga ganitong bagay. Kaya yung kabilin-bilinan ng lola, sinusunod ba? Minsan. Minsan. Pag nandyan si lola, okay, pag wala si lola, yan, naman. Tulad lang natin, yung mga araw-araw na ginagawa natin, yung gumagamit ng mask, di ba? Kailangan gamitin natin. Pero pag walang authority, anong nangyayari? Wala nang gamitan ng mask, wala nang gumagamit ng face shield. Ang minsan nga, tinatanong ang sarili ko bakit tayo gumagamit ng, yung belt sa sasakyan? Seat belt. No? Bakit ay gumagamit ng seatbelt? Kadalasan po gumagamit tayo ng seatbelt not for our kaligtasan, pero dahil baka mahuli tayo. Bakit gumagamit ng helmet?
Maraming nagmumotor, kailangan gumamit ng helmet. Bakit? Dahil baka mahuli. Kadalasan ganyan ang nangyayari sa atin. No? Sumusunod lang tayo dahil baka mahuli tayo, mamultahan tayo, or whatever. No? So, sa ating balikan natin ating ebanghelyo ngayon, so si Jesus Christ, He was talking to Nicodemo, at sinasabi niya kay Nicodemo na siya na ang sa langit, no, ay makapangyarihan kisa sa lupa. Kailangan manggaling ka sa langit para mas makapangyarihan ka kaysa sa lupa. Kailangan din yung tagalupa nagsasabi tungkol sa lupa. Actually, sinasabi niya ang kanyang sarili. No? Binabahagi niya kay Nicodemo na ako'y galing sa taas, galing sa Ama. At ano ang ginagawa niya? Sinusunod lang niya ang sinabi ng nagsugo sa kanya. Meaning to say, pinapakilala sa atin ng ating Panginoon ang tinatawag na obedience. Na wala siyang sinasabi na hindi inuutos ng Ama. Wala siyang ginawa na hindi inutos ng Ama. Wala siyang kinikilos na hindi inutos ng Ama. Lahat ay inutos ng Ama. Mayroon ngang beses na nag-atubili din siya. No? Natakot din siya. That was the prayer in the garden. Di po ba? Alam natin yon na sinabi niya, let this chalice pass me by, but not my will, and yours be done. Kahit na napakahirap, sinunod pa rin niya. Dahil alam niya na kung susundin niya ang kautusan ng Diyos Ama, everything will be fine. Sana ganyan din po tayo, no? Na kailangan tingnan natin mabuti kung ano ang kautusan ng Diyos sa ating buhay. Anong mahirap man ito, kasi kung minsan pag mahirap na, iniiwasan ka agad natin. Kaya nga sinasabi namin kuminsan kami mga pari, ang dami nakikinig sa amin pag convenient yung sinasabi namin. Pero pag sinabi ng mga sakripisyo na yung premarital sex hindi pa pwede, no, makikiapid sa may asawa na hindi pwede, no? Tapos sabihin, nagmamahalan naman kami. Nagmamahalan ba kaya talaga 'yon? O pagmamahalan sa sarili natin talaga iniisip natin? No? Ito ba'y tunay na pagmamahalan lang o sobra lang yung tinatawag nating bugso ng ating pangangailangan na sinasabi natin? So kadalasan po tingnan natin mabuti, no? Pag convenient sa atin, ayaw natin. Pag convenient sa atin, sinusunod natin. Pag hindi na convenient sa atin, sabihin natin, masyado na kayo nakikialam sa buhay namin. Yan po, convenience, no? Against sacrifice and obedience. Another thing po, na lagi nating iniisip, yung sabi nga sa atin ng dalawang rules na yun, no? May Diyos at hindi ikaw yun. Kadalasan po, nakakalimutan natin na may Diyos. Nakakalimutan natin na may Diyos, na dapat nating sundin ang kautusan niya. Ano nga yung obedience na sinasabi? Pag sinabing obedience is submission of the will, no? Of the will to a law or the one in charge or authority. No? So, kailangan tingnan natin yung authority sa buhay natin. At alam natin yung authority sa buhay natin ng ating Diyos. At ating Diyos ay may kautusan para sa atin. Ngunit kadalasan po, hindi natin sinusunod ang kautusan ng Diyos, sinusunod natin ang bugso ng ating damdamin. At kadalasan po, ano ang nangyayari? Marami po sa atin, ayaw maniwala na may Diyos ang mundo, pero gusto nilang maging Diyos sila ng ibang tao. Kaya ano po ang nangyayari? Yan, maraming karahasan ang nangyayari, maraming mga krimen na nangyayari, dahil para sa atin, sa kamay natin, para bang ako ang may authority dito, hindi nga tayo naniniwala sa Diyos, pero tayo ginagawa nating Diyos ang ating sarili. Ayaw nating sumunod sa Diyos, ngunit gusto natin na sundin tayo ng ibang tao. So, parang nangyari na, no? Na yes, may Diyos ang mundo, hindi natin pinapaniwalaan, at para sa atin, tayo ang Diyos. Kaya dapat sundin tayo ng ating kapwa.
Yan po ang another thing na nangyayari kadalasan sa ating buhay. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, to obey God is the best thing in life. To obey God is life. Obedience must be life-giving. Yung obedience na sinasabi natin na, sabi nga ng mga apostoles, no? Na dapat sundin ang Diyos, hindi ang tao. Sa pagsunod natin sa Diyos at hindi sa tao, mayroong maraming conflicts. Dahil ang tao, mayroon din siyang kanyang sariling law. Kaya marami tayong mga martyrs. Marami tayong mga martyrs na sinunod nila ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang kagustuhan ng tao. Sinunod pa rin nila, no, kahit na isakripisyo ang buhay nila, ang kagustuhan ng Diyos. Sinunod pa rin nila ang kanilang pananampalataya. Sinunod pa rin nila ang kagustuhan ng ating Panginoon, kaya ibinigay din nila ang kanilang buhay for their faith, para sa kanilang pananampalataya. Ngayon yan ang napakalaking tanong sa atin. Are we also ready? Handa ba tayong ibigay ang sarili natin, ang buhay natin, para sa ating pananampalataya? O laging play safe tayo? No? Laging play safe tayo. Ewan ko kung nanood po kayo ng Silence, movie na Silence. It's about actually the evangelization, no, or mission in Japan. No? So may mga pari na pumunta doon, naging missionaries, may mga Christians, mga Japanese na mga Christians, pag nalaman pong Christian sila, pinapatay sila. Kung hindi nila tatapakan yung krus, so pinapatapakan sa ila ang krus, pinapaduraan sa kanila ang krus. Kung hindi nila gagawin yun, papatayin sila. So yun ang mga nangyayari doon. Pero meron isa pong Japanese na laging play safe po siya. Pag galing doon, tatapakan niya yung krus para masave lang siya. No? Lagi po siyang nasisave. Tapos huhulihin na naman siya dahil makita na naman yung pari. Mangungumpisa na naman siya sa pari na tinapakan niya ang krus. Tapos later on, mahuli na naman siya ng mga Japanese. Kukulong na naman siya. Papatay na naman siya. Kung hindi niya tatapakan na naman niya para masave na naman siya. So lagi siyang play safe. No? Yan ang magandang istorya ng Silence, no? Kung makita niyo yan sa movie, panoorin po ninyo yung tapang ng mga Japanese, no, na sa kanilang pagyakap sa pananampalatayang Kristiyanong pananampalataya, nagpapabinyag sila at talagang they were defending their faith. Nagtatago sila sa malayang lugar dahil talagang hinuhuli sila ng mga officials ng Japan. No? So napakagandang istorya na dapat nating pamarisan bilang Kristiyano. I myself, sinasabi ko sa sarili ko, kaya. Natanong ko yun sa sarili ko, kaya ko kayang ibigay ang buhay ko for my faith? Isang katanungan yan. Ngayon, masasabi ko, okay, ibibigay ko ang buhay ko para sa pananampalataya ko. Pero, kung nandiyan na talagang papatayin ka na, kaya pa natin kaya yun. Kaya, isa itong hamon para sa atin, mga kapatid ko ay Kristo, na tingnan natin mabuti. Sino ba ang susundin natin? Ang kagustuhan ng tao o ang kagustuhan ng Diyos? Ang kagustuhan ng Diyos na may sakripisyo, kagustuhan ng Diyos na kadalasan po ay hindi masyadong madali, medyo mahirap, pero sigurado naman tayo na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Tayong mga tumanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu.
Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Diyos, amang di mabilang, tanggapin mo yari naming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nadupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawano sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawano at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang masunuring Diyos Anak. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one bread? Here in our hands, here in this place, Jesus our hope, life from the dead. In the breaking of the bread, may we know the Lord. We were lost and now we're found, home again with God. Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one bread? Here in our hands, here in this place, Jesus our hope, life from the dead. You are food for all our hunger, you are all we need. You are our promise and our hope, life for the world. Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one bread? Here in our hands, here in this place, Jesus our life from the dead. As this bread is broken, as this cup is shared, we give our lives broken and outpoured. We will serve the Lord. Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one bread? Here in our hands, here in this place, Jesus our life from the dead. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He
He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.